Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan nitong si Henry Lebron kontra William Foster III. Fight schedule po nito Nobyembre 4 taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Tahoe Blue Event Center, Lake Tahoe, Nevada, bansang Amerika. So dahil po Nobyembre 4 at dito sa Pilipinas ngayon ay Pitsa 4 din sa Nobyembre, ibig sabihin lamang nito, bukas na po ito magaganap o ating masasaksihan. Under po ito ng top rank ang bakbakan na ito mga kaibigan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis at sa nag-request po, nagawa natin ng video ang bakbakan na ito. Shout out po sa isa sa masugid nating taga-subaybay na si Idol JN Lover. Shout out sa iyo, Lods. Sa isa naman natin isa rin natin na masugid na taga-subaybay na si Idol Lon Roger Lloyd. Humingi po ako ng paumanhin dahil po sa inyong request na gawan po dapat natin ng video, nagkaroon po ng problema ang aking internet. Nawala. Kaya gahol na ako sa oras kung i-upload ko man ng alauna ng madaling araw dito sa ating bansa, alanganin na rin. Kaya naman, humingi po ako ng paumanhin. Para naman po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko rin po kayo na sana supportan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Paano naman natin ito malalaman? Alamin natin ang kanilang kung sino ang yamado sa height and disadvantage, power, skills, karanasan. Okay, unahin natin sa panig nitong si William Foster III. Itong si William Foster III, bago pumasok as a professional boxer, siya po ay lumalaban sa amateur na may record na 64 wins with 17 losses. Sa ngayon, as a professional boxer naman, may kartada or may impresibong kartada naman ito na 16 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 30 anyos, height po nito ay 5 foot and 10 inches. Reach 69 and a half inches. Orthodox ang kanyang original stance. Knockout ratio 62.50% or 62.5% po mga kaibigan. Huling lumaban September 6 taong kasalukuyan, Misael Lopez ang kanyang huling nakalaban na kung saan po na ipanalo ni William Foster ang kanyang laban kay Lopez by technical knockout sa kasiyam na round, scheduled 10th round of professional boxing. Pagdating naman sa karanasan nitong si William Foster dito sa professional fights, ang mga matitinding nakalaban pa po lamang nito ay katulad ni Edwin de los Santos, Misael Lopez, at medyo mga veterano na rin pero hindi natin kilala sa division po mga kaibigan or hindi matunog na pangalan sa division. At idagdag pa natin yung dati niyang paglahok sa amateur po na kung saan malaking bagay po yan para sa kanya. Pagdating naman sa skills, boxer puncher po itong si William Foster. Pressure fighter style, ibig sabihin willing sa pag-abante. Defensive style, ginagamit ang ring. Willing sa 2-2 na bakbakan, may counter punching ability. Take note, may pagka-agresibo po ito, volume puncher ito mga kaibigan. At pagdating naman sa depensa, medyo may butas ito sa depensa na delikadong ma-counter po mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo kay Henry Lebron na isang Puerto Rican fighter. Itong si Henry Lebron naman ay may impresibong kartada, 18 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 6, reach 68 inches. Southpaw naman ang kanyang stance, knockout ratio 55.56%. Huling lumaban, Hunyo 10 taong kasalukuyan,
Carlos Ramos ang kanyang nakalaban, na kung saan naipanalo ni Henry Lebron ang kanyang laban kay Ramos sa pamamagitan po ng unanimous decision scheduled 10th rounds, na kung saan 2 beses nakatikim ng bagsak si Ramos doon sa kanilang bakbakan po, mga kaibigan. Okay, karanasan naman itong si Henry Lebron dito sa professional fights. Mga matitinding nakalaban ito, mga kaibigan, na kapwa niya prospect dyan sa super featherweight division. Isa na riyan si Carlos Ramos, Andy Vences, Luis Lebron. Oo, kaapelido niya, mga kaibigan, Luis Lebron ang kanyang isa sa kanyang nakalaban, na may mga magagandang kartada. Kaya ko inilagay rito na pinangalanan ko na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang eksperyensya, mga kaibigan. Skills naman itong si Henry Lebron, mga kaibigan, para sa akin, boxer, puncher din. Taglay din itong si Henry Lebron, pressure fighter style, pero mautak, hindi basta-bastang pumapasok sa range ng kanyang mga katunggali, na kung saan ginagamit niya ang double jab, straight. May counter punching ability, wailing din sa 2-2 na bakbakan. At take note, may kahigpitan ito pagdating po sa dipinsa. Timing lamang ito kung bumabato ng suntok, pero napaka-accurate po, mga kaibigan. Maging sa pagpasok niya sa range ng kanyang katunggali ay talagang magandang tumiming. Lalo na yung kanyang footwork, na ang bilis po ng reflexes nito. Oo. Taglay nitong hand speed, side to side movement. Okay, comparison tayo. Pagdating sa edad, parehong nasa prime pa po. Dahil 30 anyos lamang itong si William Foster, pasok sa prime po yan. At si Henry Lebron naman ay talagang nasa kanyang kalakasan, which is 26 years old. Height and disadvantage, llamado po na hamak itong si William Foster III, na kung saan ang diferensya po ay 4 inches. Pagdating sa reach naman, 1.5 inches lamang pa rin si Foster. Southpaw kontra orthodox. Orthodox si Foster, si Lebron naman ay southpaw. Yan, mga kaibigan, delikado sa untugan, sana hindi magkaroon ng disgrasya sa untugan, para naman mapanood natin ang magandang bakbakan o labanan sa pagitan ng dalawang undefeated dito sa super featherweight division. Pagdating naman sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang karanasan. Sa tingin ko, mga kaibigan, lamang sa karanasan si William Foster, dahil po sa kanyang background, na kung saan nagkaroon siya ng 64 wins with 17 losses lamang sa amateur. So, marami ng galawan ito na nakasagupa, mga kaibigan. So, may kalamangan dito si Foster. Pero, tandaan natin, nasa professional fights sila magpangabot. Pagdating naman sa professional fights, para sa akin, lamang sa uri ng kalaban naman, itong si Henry Lebron, o lamang siya sa uri naman ng mga nakatunggali po, mga kaibigan. Kaya, sa makatuwid, hindi po magkakalayo ang kanilang karanasan. Okay, skills. Hindi po magkakalayo ang skills. Parehong boxer-puncher, parehong pressure fighter, parehong kayang mag-defensive style sa laban. Ngunit, ang nakikita ko dito kay William Foster, volume ito kung bumabato ng suntok. At yun na nga, isa pa, ang delikado sa kanya, baka masingitan dahil po sa kakulangan sa depensa. Samantala, itong si Henry Lebron, boxer-puncher din, na kung saan timing, accuracy ang taglay naman ito. So, kung paramihan na tayo ng suntok, adi hamak na mas marami kung bumato ng suntok, itong si Foster, ikumpara kay Henry Lebron. Pero yung timing at accuracy po, mga kaibigan, dagdagan pa natin na may kabigatan din ang kamao nito, which is 55.56% ang knockout ratio. Kaya, mga kaibigan, perless prediction na naman tayo. Oo, perless prediction na naman tayo sa bakbakan na ito, dahil dito, ang aking perless prediction, William Foster by split or unanimous decision. Dahil hindi ako kumbinsido na may magawa ni Foster na may knockout itong si Henry Lebron. Bagkos, sa panig ni Lebron, pwede niyang magawang may knockout si Foster sa kakulangan dito sa depensa.
pagka na-timingan ng counter ni Henry Lebron itong si William Foster, may kalalagyan ito. At kung mawi naman sa puntusan, mga kaibigan, may laban si Henry Lebron dahil napakahusay nito as a boxer puncher na kung saan yung timing at accuracy, maaari na mas lamang sa maraming suntok itong si William Foster. Pero doon naman tayo sa malinis na patama, sa tingin ko may laban si Henry Lebron. Dito kasi sa professional boxing, hindi lamang ang maraming suntok ang binabasihan ng mga hurado, bagkus yung kalidad, yung malinis sa patama. Ano ba yung di kalidad na suntok? Yung tipong alog, tipong iniinda, yung mga mapinsalang suntok, yan po ang ibig kong sabihin sa di kalidad na suntok, yung tipong muntik, bumagsak, ganun po. Kaya dyan, perlis nga ang aking prediction dahil kung tutuusin po dito sa labanan na ito, match po talaga. Bakit ko nasabi mas matangkad itong si Foster? Wala sa tangkad po yan mga kaibigan, lalo na kung marunong lumaban sa matatangkad naman ang maiksi na katulad ni Henry Lebron. Tandaan natin ang ating pamansang kamao. Naging advantage pa para sa kanya yung kanyang height kontra doon kay Antonio Margarito. At hindi lang naman si Antonio Margarito ang nakalaban ni Pacquiao. Naging advantage pa. Yun ang iibig kong sabihin dito. Kaya naman, dito hindi kagulat-gulat o katakataka na manalo itong si Henry Lebron sa bakbakan. Oo, pinili ko si William Foster dahil po sa kanyang yung volume puncher siya at may power din. At yung height and disadvantage na magagamit niya. Pero ang tanong kasi dyan, dito sa boxing kasi, hindi lang naman yan palakasan. Bagkos, ginagamitan din ng utak. Kaya naman po mga kaibigan, may kasabihan tayo na this is boxing, anything can happen. Hindi porket para sa akin, William Foster ang mananalo, tunay na napanalo. Hindi ganon dito sa boxing. May mga kamay, may skills din itong kanyang makakatunggali na si Henry Lebron. Magandang laban ito. Oo, dahil parehong undefeated at yung mga galawan po na sa tingin ko mabakbakan talaga ito. Oo. Kaya abangan natin at siyempre hiningi ko rin po ang inyong suporta dito sa Timunting Channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Maraming salamat po.